is the lowest priority sa mga error. So if it is number 2, yung error, actually you can submit that. Try to submit 2 times lang and then you're good. Boundary error. Ito, boundary error. Dito karamihan nagkakaroon ng problema yung mga kasama natin. Boundary error, BOC. It means yung BOC mali. Sir, confused driveway and long driveway. Okay, sige. Pag-usapan natin din yan. Boundary error, kasi po, yung mapa po natin na to, or yung project po natin, in a way, is parang malaking puzzle po ito. Kagaya niyan. As you can see, di ba, may mga kapitbahay tayo. Actually, isang buong lugar po ito. Isang buong lugar po ito. And then, nakakat lang po siya into segments, which is per grid. Okay? Tapos, yung gagawin ng system niyan, or gagawin ng ating mga ITs, pagkatapos na nating ma-forward sa kanila yung result ng gawa natin, sila na yung magdudugtong-dugtong lahat niyan. So kapag meron kayo diyang isang point dito sa land cover which is hindi tugma sa kapitbahay ninyo, doon tayo magkakaroon ng problema. Diyan lalabas yung boundary error natin. Yung kailangan lang natin gawin dyan is we have to use a common sense in a way. Kung tama yung ating gawa, report natin syempre yung kapitbahay. And if kung kayo lang din naman, guys, kung nandito lang din naman yung kapitbahay natin, in a way, pag na-report yung mapa na yon, people, isipin nyo rin kung sino yung tama at mali. Huwag din kayo mag-report ng basta-basta, lalo na kung tingin ninyo hindi kayo sigurado. Kasi may rason kung bakit ni-report ni kapitbahay yung mapa na yan, malay natin, mali ka. Diba? Huwag natin ipagpilitan paminsan-minsan. Kaya nito, mayroong BOC yung kapitbahay, tayo wala. Actually guys, dapat mayroong BOC yung mga center islands na to. Okay, dapat meron tong BOC sa gilid. Ito. So kaya nag-error kasi wala tayo nun. Ayan, boundary error, ayan. Pareho lang yan. Ito yung isa, hindi lang tugma yung ating label sa label ng kapitbahay. So like I said, let us check kung sino yung tama or kung sino yung mali para at least matimbang natin kung ano yung kailangan gawin. Dito, sa mapa na to, sino yung tama? Yung label natin o yung label ng kapitbahay? Ha? Yung kapitbahay, yung neighbor, di ba? Yung neighbor, kasi yung neighbor, accurate yung label niya. So kung nilabel to, nung previous labeler sana na accurate, hindi sana magkakaroon ng problema na to. Nakagaya nito. Kasi yung kapitbahay, mag-a-adjust na lang din naman siya, di ba? Mag-a-adjust na lang siya para at least maayos din yung label niya. So if this is the case, na ganito lang din naman yung problema, ganito kasimple, actually napakadali nito. First, click this point, okay? Or click this label. Right after you click that, you can select this point, ito yung point na, and then i-move nyo lang yan up until sa point ng kapitbahay. And then that would fix your problem. Or isa pa, you can use letter Z tool. Pumunta kayo dito sa point ng kapitbahay. Click letter Z. Okay, ayaw niya. So, dito tayo magsisimula sa gilid. Start tayo dito. Click letter Z. And then, diretsuhin natin to. And then, i-connect. At some point, masasnap po yung label natin. Pero yung pinakamadali atan natin pwedeng gawin, kasi madali lang din naman, select, move that point, and then we're good. Boundary error, sidewalk. Yung nangyari dito, tayo may sidewalk. Si kapitbahay wala. Actually guys, this is not a sidewalk. This is a fence. This is a fence between the buildings. This is not a sidewalk. 3 bahay na. Okay, or 4 na kayong meron nito. 1, 2, 3, 4. 4 na mapa ng meron nito. And all 3 maps, wala silang label na sidewalk dyan. So if that is the case, let us try to delete na lang ours para maayos na lang din natin yung atin. Now, bumalik tayo sa isang error. BOC for this one. Napakadali lang din naman ayusin ito. You have to fill this part as BOC. Simply click letter S. Click the BOC attribute. And then, diretsuhin nyo lang to. Label nyo lang to na maayos. Sundan nyo lang. Hindi naman to, it will not eat so much time eh. Hindi to kakain ng sobrang maraming oras sa pag-edit. Alam ko, medyo offset tayo sa part na to, pero babalikan natin yan later.
Click lang letter S. Suyurin nyo lang to. Okay, too small. May dalawang corners which is offset. Balikan natin yan later. And then lock, and then click E, click space, and then fill that area. May offset tayo sa part na to. Gumamit lang tayo ng letter Z tool. Or kung ayaw naman, medyo matigas minsan yung Z tool dahil sa sa trace line na to. You can use the cut tool, which is letter G. Merge nyo lang yan. And then that would fix your problem. Asan na yung offset natin kanina dito? Actually, kapag gumagamit kayo ng repair tool, automatically, nag-a-adjust na yung label eh. Or, yung system na mismo, yung nagsasnap para sa atin. Kapag gumagamit kayo ng trace tool, sasabay na yung kabila. So, hindi nyo naman kailangan ayusin lahat ng yan sabay. Okay? So, right after we have done that, double check natin. Click Control T to check for topology errors. Okay? Meron pa tayong snap issues. Lumalabas po yung snap issue na to kapag sobrang nipis po ng label natin. So, yung problema lang sa part na to, ng mapa natin, masyadong manipis yung area natin ng BOC. So, mag-a-add lang tayo ng konting-konting linya para ma-fix natin. Ito din, medyo sobrang manipis na. Or, sabihin na lang natin siguro dito. Add lang tayo konti, wag naman sobra. Let us check. Click Control T muna. Okay, so nawalan na tayo ng snap issues dun sa kabila. Dito naman. Okay, so medyo may kalaparan na yung ating side BOC sa loob. So sa labas tayo kukuha. Kulit naman to ng trace line. Control T again to check for topology errors. Hopefully wala na. Okay, last topology error, snapping issues again. That is because sobrang nipis ng label natin. Mag-add lines lang tayo. Try to check kung meron pa. Hopefully wala na. Ay, nagdagdag ka pa. Naging dalawa ka pa ngayon ha. Loko-loko ka. Tama na. Mawala ka. Okay, andyan ka pa rin. Okay, so nawala na. So, ayun. Yung snapping issues that is due to sobrang nipis na label. So, kailangan lang natin i-adjust ng konti. Ito yung part na to, actually, meron pa tong BOC din. Yung magkakaroon dito ng problema. Bakit? Yung kapitbahay natin hindi pa tapos. Maybe sa part niya, pag siya gumawa ng BOC sa area na to, ibabalik din yung mapa natin dahil kailangan lagyan ng BOC. So kung ako sa inyo, kung sa inyo tong mapa na to, gawan nyo na to ng BOC habang hindi pa nare-report kasi masasayang din yung gawa nyo kapag na-report ng kapitbahay.
Kasi ganito yan guys, if ever mali kayo, na-report kayo ng kapitbahay, yung mangyayari po, maliit lang din makukuha nyo para sa mapa na to. Kung for example, mali kayo, tapos na-report kayo ng kapitbahay, ganun. So dapat kung ako sa inyo, yung mga edge na yan, kapag nagtatrabaho kayo, try to make it as smooth as possible. Na yung kapitbahay natin, wala nang chance, hindi mag-snap na lang sa atin. At saka hindi na rin magre-report. Okay, sino pa ba yung mga mapa, may mga mapa dyan na maraming errors? Meron pa ba? May mga mapa pa ba dyan na maraming errors? Or topology? Wala na? May nagtanong kanina or may nagsabi kanina dyan, invalid geom. Yung invalid geom guys, nangyayari yon kapag yung long driveway, kinakat po ninyo, tapos nilalagyan ninyo ng kung anong attribute. So for example, maglalagay tayo dito ng bump area, tapos gagawin natin itong, kagaya nito, gagawin natin ganyan. Once you click Control T, lalabas po usually yung ating invalid geom. Pero for this one, meron tayong for footprint overlap. Okay? So, hindi po tayo gumagawa ng ganun dito sa long driveway. So, iwas-iwasan nyo po yung mga maling label. Sometimes, yan din po yung nagiging cause kung bakit nagkakaroon po tayo ng issues or errors sa map. Okay. Sino nagtanong kanina or nagsabi kanina na nalilito sa long driveway tsaka driveway? Sino yun? Okay, Princess Dayan Ballesteros. Long driveway and short driveway. Okay. Yung long driveway po, yun po yung mahabang driveway. Okay, as the name suggests, long driveway kasi po mahaba po siya. Usually ginagamit natin yung long driveway para sa mga private owned driveways or hindi na siya for public use. Yung private use siya. Kung wala, for example, kung wala kang gagawin sa malaking building na to or dalawang building na to, hindi ka papasok sa driveway na to para magdumaan, di ba? So yung driveway na to, ito ay para sa mga buildings na to. So dito, nilalagyan natin to ng long driveway just to identify po na this area right here is private property. Same goes kasi minsan may mga bahay tayo which is parang mga malalaking apartment style na buildings. Ginagamitan din po natin yun ng long driveway just to identify din ng area na yon is gated community. Hindi makakapasok si Junjun doon kung gagamit kayo ng Google Maps. Nakatry na ba kayong gumamit ng Google Maps? People? So, si Junjun hindi na kayang pasukin ni Junjun yun kasi po, private property na yon. Sir, paano po yung driveway or driveway sa dirt road? Capture pa rin po ba ignore? Sige, mamaya pag-usapan natin. Total nasa driveway din naman tayo pagkatapos na. Are we clear, madam? Yan yung tanong kanina. Princess Dayan Ballesteros. Okay. Tapos, isa pa po, meron po tayong rule sa driveway na yan. Okay? Or short driveway and long driveway. Okay? You can also use the long driveway sa residential houses. But, in terms naman na kung nasa rural area yung mga bahay. Rural area, which means minsan nasa farmland, yung mga nasa gitna ng kawalan, yung medyo malayo yung bahay nila from the road itself. Pero may driveway sila patungo sa bahay nila. So doon ginagamit po natin yung long driveway just to identify lang din na yung road na yon or yung driveway na yon is private. Okay? Hindi siya ginagamit ng kung sino-sino, not unless if you own the house na nasa dulo ng driveway na yon. Okay? Saka yung tawag na to? Yung binibilang po natin para sa driveway na yan, or short driveway and long driveway, is around 70 meters. Okay? From the road, or gilid ng road, up until sa edge ng bahay, it must have to be at least 70 meters para bago natin masabi na long driveway siya. Kagaya nito, from the road,
up until dito sa bahay, kung titignan niyo dito, dito sa lower left ng inyong software, meron dyan length. Okay, may length dyan. So, ito, yung length niya from the road itself is around 18.99 meters lang. So, hindi po yan pasok sa long driveway category natin kasi malapit lang siya sa road. Not unless if at least 70 meters siya. Ito, 70 meters. Ganito kalayo. Sabihin na lang natin ganyan. Sorry, pasmado eh. Ayan. At least 70 meters. Dapat ganito siya kalayo bago natin masabi na long driveway siya. Kapag residential house. Okay, kapag residential house. Kasi kapag big building yan, kahit sabihin pa natin hindi pasok sa 70 meters, kapag big building yan, it will have to be a long driveway pa rin. Kapag may driveway dyan. Hindi po natin kinakount or binibilang yung long driveway based sa haba ng driveway. Okay, hindi natin binibase yan dito. Binibase natin from the building to the road itself. Klaro? Yung sabi kanina nun. Princess? Now, nagtanong kanina yung isa about sa dirt roads. Okay? The dirt road. Guys, dito sa land cover project po natin, at some point, nililabel po natin yung ibang dirt roads. Or dirt driveways. But make sure na meron po siyang clear na outline. Yung sinasabi kong clear na outline is kagaya nito. Parang ganito. Kahit sabihin pa natin parang lupa lang siya, di ba? Halos magkakulay lang sila ng lupa. Pero may clear outline siya. May clear outline siya dito, which is naka-identify na ito yung driveway niya. So kapag mayroong ganyan, you have to label it. Okay? Same goes sa road. Clara? Madeline? Okay, isa pa pala. Sige, mamaya na pala. Boundary, geo, connected, driveway, pero hindi connected. Okay, ito. Connected driveway, yung nagkakaroon kayo ng problema. At some point, ganito yung nagiging problema niyan. Let's click Control T first. Okay, driveway not connected. Kasi po, yung driveway na to, it is supposed to be connected sa road. But kailangan natin paminsan-minsan gumawa ng short driveway para dito. Kasi this is a double row parking. Once na merong double row parking, hindi na po dyan pwede pumasok yung long driveway natin. May mga rules din po tayo sa long driveway. So kung kailangan, balikan nyo po yung training material natin or yung pinaka-basic land cover training material natin. Once there is a double row parking, no long driveway should enter that area. So kaya nilalagyan ng short driveway sa part na to. So kapag naglagay kayo dyan ng short driveway, magkakaroon po talaga yan ng error na driveway not connected to the road. Okay? Pero pwede nyo po yung i-resubmit. Simply click Control A 2 times and you're good. Okay? Tapos dito, kapag long driveway siya, kung may nakita man kayong POC, hindi nyo po kailangan i-label ito. Sayang oras ninyo. Tapos, nagkakaroon din tayo ng ganito na error. Driveway not connected to the road. Kapag yung ating driveway nakakonect sa BOC intersection, magkakaroon din po yan ng error na driveway not connected to the road. Pero okay lang po iyan. Wala po yung problema kasi pwede nyo po yung mapasa. 2 beses lang po. Ulit-ulitin nyo lang. Okay? Sino ba yon? Boris? TV? Connect driveway sa road. Nahihirapan ka, Boris, mag-connect ng road driveway sa road? Pa isa-isa? Andito ka pa ba? Naka-connect naman. Sige. Yung pag-connect po ng driveway sa road, it takes time. It takes time kasi kailangan isa-isa ninyong i-label, di ba? Tama? Lalo na kapag nag-edit kayo ng road or nag-edit kayo ng sidewalk. So, ganito yung gagawin natin. Okay? Kasi ako, kapag nag-edit po ako, inuuna ko po yung BOC. Kagaya ng sabi ko nung nakaraan, inuuna ko edit yung BOC. Kasi, yung sidewalk, yan yung pinakalas na kailangan ayusin. Madali naman ayusin yung sidewalk eh, if ever, di ba?
Pero yung pangalawang inaayos ko is the driveway. Okay? So for example, this is the case. Sira yung driveway natin dito. Tapos may sidewalk tayo. Hanap muna tayo, baka meron pa mas magandang angulo. Eto, kahit pa paano kita yung driveway. Sabihin na lang natin yung driveway sira. Pero, meron na tayong previous sidewalk. So yung sidewalk na yan, konting adjustment na lang din naman siguro gagawin natin, okay na. Okay? So yung gagawin natin para hindi tayo mahirapan mag-connect sa road ng ating driveway. Because for example, sira to lahat, delete natin. Delete natin yan lahat. Sinong gumagawa sa inyo ng ganito na pag-label ng sidewalk, ng driveway? Iniisa-isa. Sinong gumagawa niyan? Okay, actually guys, may shortcut po tayo dyan. Kung for example, isang tuloy-tuloy na po na to na driveway, kagaya niyan, nagkaroon kayo ng problema, sira, sabihin pa natin kahit damay pa itong nasa taas. Yan. Damay na lang natin, damay-damay na. Madali lang po yung i-edit. Okay? You can start, saglit lang, na-hatching ako. Naligo naman ako ng isang araw. Okay. You can start po dito sa pinaka-edge ng bahay. Naririnig mo pa ba ako? Okay. Start kayo dito sa pinakaunang bahay na nasa gilid. Okay? Tapos, yung label ninyo, dito ninyo sa loob ng road, simulan. Sa loob ng road, makinig kayo. Tapos, i-label nyo lang to as pa ganito. Tahiin po ninyo. Direkta ninyo sa kabilang road. Sa kabilang driveway pala, sorry. Rekta nyo dito. Dito din sa kabila. Ganyan. Dito din sa kabila. Dito din. Up until matapos tayo sa driveways na to. Letter S na lang yung gamitin nyo. Kasi minsan yung mga driveway is connected sa edge ng bahay. So mahirap gamitin si letter F. Make sure lang na align yan sa corner ng bahay. Now, tapos na tayo sa area na to. Gusto pa nating ituloy yan hanggang dito sa kabila. Yung gawin nyo, suyurin nyo to or sundin nyo tong part na to. Kung may kapitbahay kayo, kung may kapitbahay kayo, ganito yung gawin nyo. Tapos, ituloy nyo dito sa kabila. I-connect ninyo. Dito din. Dito. Wait lang, si Sir Roger, matawag. Dito. And dito. Up until mapuno tayo. So, ayan. Tapos na tayo. So, yung gagawin natin ngayon, i-connect natin tong first point or last point natin na ginawa. Yung last point na ginawa natin, i-connect natin sa first point natin. Ito yung unang point natin na ginawa kanina. Ito yung part na to. Diba? Tapos, click ka, space. Space. Huwag kayo gumamit ng fill tool. Click lang, space. And that way, as you can see, masasabay-sabay lahat. Malilabel yung driveway na yan. Okay? Naintindihan? Pwede nyo rin yung gamitin sa ibang attributes. Pwede nyo rin actually gamitin yung tools na yan or yung idea na yan sa ibang attributes. Pero usually ginagamit yan sa driveway para hindi na kayo magpa-isa-isa label sa driveway. Lalo na kung minsan kasi nag-e-edit tayo ng BOC dito sa gilid, di ba? So kapag nag-e-edit tayo ng BOC dito, minsan gumaganito yung nagiging problema. Nagkakaroon ng gap sa driveway tsaka sa road. Diba? Nagkakaroon din tayo ng error dyan, which is Control T ka.
which is driveway not connected to the road. Nasaan na yun? Ayan. Driveway not connected to the road. So, pwede nyo gamitin yan kung marami na kayong na-edit na BOC sa part na to, which is, tingin ninyo, yung driveway hindi na nakakonect, pwede nyo gawin yan para mas mabilis mag-ayos. Tapos, pagkatapos na natin, okay na tayo, edi balik natin sidewalk. Walang mangyayari sa sidewalk pa rin yan. Pwede nyo nang ayusin yan pagkatapos. Kaya pinapahuli ko yung sidewalk. Okay? Naintindihan yung part na yun. Pwede nyo yung itry mamaya. Magagamit nyo yun. Ano pa? Minsan, nawawala yung sidewalk pag ginawa yung driveway. Anong mawawala yung sidewalk kapag ginawa yung driveway, Edward? Minsan po pag ine-edit nawawala, sir. Bigyan mo ako ng idea bakit paano. Baka napuputol, yes. Siguro, baka napuputol mo. Ano bang ginagawa mo para mag-ayos ng sidewalk? Minsan po kasi pag nag-edit ako ng driveway, nawawala po bigla yung sidewalk. Bakit? Ano bang ginagawa mo sa pag-edit ng driveway? Ganyan? Opo. Tapos, kinakat mo to? Hindi naman po, sir. Hello? So ano? Paano? Hindi ko maintindihan, sorry. Kasi hindi mawawala yung sidewalk. Kung hindi mo talaga tinanggal yung sidewalk, hindi mawawala yan. Okay, posible naman yan na mawala. Oo. Baka na-uncheck yung sidewalk. Siguro, na-uncheck mo lang, if ever, Edward. Kung na-uncheck mo lang, meron po ditong checkbox. Ito na sa gilid na to. Yung sa left ng software mo, may checkbox dyan. Simply click the checkbox para ma-turn on, turn off yung attribute. Ganyan lang. Baka na-turn off mo dito. Kasi imposible talaga na madidelete yan or mawawala yan, not unless if dinilit mo or tinanggal mo. Pag nag-Z, siguro, pag nag-Z, Ang nakapagtataka lang naman dyan sa pag pag hindi nila alam yung function ng tool, like for example, E at saka Z. Pag hindi mo alam yung function ng tool na yan at ginamit mo, magtaka ka, minsan may mawala dyan eh. Ayun. So, ingat-ingat sa ginagamit na tools. Boris, kaya ginawa ko is mag-F3. Okay, actually, pwede nyo rin gamitin yung F3 na yan. Kasi once you click F3, mawawala yung driveway at first. You can work on the sidewalk kung gusto nyo yung unahin yung sidewalk. When you click F3 ulit, mawawala naman yung buildings. Ibang attribute na lang matitira. Ay, check, excuse. Wait. Up. Napansin ko kasi, pag F3 at saka F2, minsan hindi nawawala. Function. Driveway lang nawawala. Huwag na lang gamitin yung F3. Pampagulo lang yan. Mas maganda pag uncheck na lang, guys. Uncheck na lang, checkbox. Oo, para sigurado. Okay. Ano pa? Sino pa yung nahihirap mag-chat ako dito about sa mga common errors natin gapon? Okay, sure, sir. Para ma-discuss. Pwede unahan mo na. Ikaw naman. Yung common errors nakita ko, yung iba, hindi nila alam yung pwesto ng BOC. Yan, okay, sige. Saan ko na lang dito ako na mag-discuss? Oo, sa taas ng gutter. Usually, yun lang eh. Actually, maganda ang pagkagawa. Pulido siya. Yun nga lang, minsan, yung BOC nila, inaapakan na nila yung sidewalk. So, remember na ang BOC is along with the road yun. Kumbaga, kung wala tayong project na BOC, part pa rin siya ng road, hindi siya part ng sidewalk. So, anything above or elevated siya sa road, so hindi na siya, BOC. Tandaan nyo guys, part siya ng road talaga, along with the road talaga yun. Hindi pwedeng sa taas siya ng road, hindi pwedeng maging BOC. Yun lang naman, para hindi masayang edit ng mga leveler. Kasi kahit gaano kapulido, kung mahabang, like for example, mahabang highway,
Tapos mali yung posisyon, so balik talaga ng checker yun. Another gawa na naman, kaya tayo delay. Sa tagging naman, okay naman yung tagging, may mga mali na may mga mali, tapos yung mga miss intersection, madali lang ayusin yun kahit na ipakiusap natin sa checkers na sila na lang mag-tag, like for example pag deadline na. Pero pag accuracy yung issue, guys, talagang ibabalik talaga yun yung delay. So sa leveler side, mas maganda na kahit hindi ka sure sa tagging o sa mga ganon, basta importante, edge by edge talaga. Doon kayo mag-label. Accurate talaga siya. Yun lang naman sa akin, Chuck. Sige. Pasan na lang, Thank you. boss. Okay. May instances, sir, na pag nag-move yung point, nabubura. Huwag mag-move ng point. Ayun. Huwag mag-move ng point. Kasi yung alam ko, yung iba kasi dito din, hindi masyadong vocal sa mga leaders nila o sa mga kasama nila. Hindi nagtatanong. Okay? Nag-aantay lang na kung anong meron. Kaya nga nagpapatawag tayo ng training. And then, pinopromote ko rin na guys na kahit papaano, hindi man kayo mag-communicate sa amin kasi siya na minsan hindi ko rin napapansin yung iba pag nag-chat sa akin. May mga leaders po kayo per teams, may mga checkers kayo, may mga judges po kayo per team. I would suggest try to ask them for help at some point para at least hindi kayo nagtatrabaho na parang bulag. Kasi sila nagtatrabaho na yung mga checker ninyo, mga judges ninyo. May mga diskarte na rin sila na develop sa tab na to. Hindi lang din naman diskarte ko yung pinakamaayos dito. Para sa akin, ito yung pinakamaganda. Pero bakalay natin, baka hindi compatible sa inyo. Try to ask them for some suggestions, help, and then techniques. Diba? Pwede nyo yung kahit paano, pwede nyo yung mag-build pwede nyo yung pagsama yung dalawa and then you can create your own technique or ideas. Pero, mahirap kasi mag-eksperimento, lalo na kapag bago pa lang yung tab. Dati nag-eksperimento din ako, aminado ako. Pero, ano yun? Dahil wala din masyadong nagtuturo sa amin at some point, so, ginagawa namin yun. Pero ngayon, meron kayong checkers, meron kayong judgers. You can try to ask them for ideas, helps, and techniques. Para at least hindi kayo nagtatrabaho na nahihirapan. Malay nyo, mali pala yung ginagawa nyo, di ba? Accuracy naman. Okay, pasok tayo kay Sir Roger. Accuracy natin. Guys, sabihin man nating mali yung inyong attributes. And away. Mali yung sidewalk ninyo, nagawa ninyong BOC, yung BOC ninyo, nagawa ninyong sidewalk. Madali lang yan. Madali lang palitan yan. So, if ever, eto, ginawa ninyo yung sidewalk, and then yung part na to, tinag ninyo to as, ano bang magandang pangit na label. Tinag ninyo to as long driveway. Yan, ganyan. Pero, accurate yung label ninyo. Diba? Accurate yung label ninyo, hindi kagaya nito, ayan, ang pangit. Diba? Hindi accurate. Meron pang ground sa area na to. Dito. Ayan. Kung maganda lang din naman yung label ninyo, mali lang yung attribute ninyo. Actually, minsan hindi na ipupushback yan ni checker Madali na lang yan. Madali na lang yan i-select. Tapos, palitan ng attribute. Kagaya nito. Sidewalk. Lalo na if tama yung inyong label. Diba? May mga checkers dito na nakikinig. May mga checkers tayo dito. Diba checkers? Nag-i-edit din yung checkers para sa inyo. Checkers, magparamdam kayo. Pero, kung wasak yung inyong label, kagaya nito, may offset, gaya niyan, ang laki. At some point, hindi na kayang i-edit ni checker yung mga ganyang area, ganyang part. Yung magagawa na lang nila dyan is to push back your task. And then, that will cause us delays, guys. Madi-delay po tayo sa kakaayos ng gawa ninyo kasi minsan yung isang mapa na to, babalik ito. Babalik ito ng isang beses, dalawang beses, tatlong beses. So I would suggest try to label things as perfect as possible. May mga tools kayong tinuro namin. Okay? Tinuruan na kayo namin ng tools, ideas, kung paano gawin yung mga mapa. Trying to combine them or try to use them at your own expense. Okay? Kagaya nito. Ito yung isa sa sinasabi ni Sir Roger. So Rod, ari ka pa di? Yes. Okay. Ito sa sinasabi ni Sir Roger. Yung part na to,
Yung part na to guys, actually, sinakop nyo na po yung sidewalk. Yung BOC po natin, yung pinaka-main BOC po natin, eto titignan nyo na lang kahit dito sa curve area. Okay? Or sa palikong area na to. Ayan. Tanggalin natin lahat ng label para mas klaro. Ayan. Yung curve area na to, eto yung sidewalk. Hanggang dito yung sidewalk. Diba? As you can see, lahat ng ganito, yung color, pataas yan. Yan lang yung pwede natin gawing BOC. Kapag umakyat na tayo dito, sumobra tayo, sabihin natin ganyan, mali na po tayo dyan. Kasi gutter na po yan eh. Yung gutter hindi po natin nililabel as BOC. Papalo po yan or papasok po yan sa sidewalk yung gutter natin. Kapag ganito na yung label, ayan o, ito yung previous label. Yan. Maling-mali na po ito. Sobrang layo na po. Tapos, yung ginawa pa ni labeler, tinamad ata siya, yung curve niya, medyo flat up. Diba? Yung pa yung nakapadali natin gawin dito, kung tayo naman yung kumuha ng mapa, hindi na po tayo makakagamit ng repair tool dito kasi wala po tayong curve lines na repair tool. So, yung gagamitin po natin dito is letter G. Letter G, try to click or gawin natin curve as much as possible, yung curve part. Lipat sa S. Lipat ulit sa letter G. Right after that, you can merge both sidewalks or you can merge sidewalk sa BOC para maayos yan. Kung yung iba sa inyo nagtataka kung bakit ako nag-merge ako, hindi nagiging mali yung attribute. Kasi ganito po yan. Yung unang label or unang attribute na isa-select nyo po, kasama yung pangalawang label na gusto ninyong i-select, kung ano yung unang sinelect ninyo, yun po yung mag-dominate na attribute. So for example, ito, road intersection. Ito, BOC intersection. So kung isa-select ko una, kung mag-highlight ako, dito ako magsisimula ng highlight ko sa road intersection, pupunta ako dito sa BOC intersection, i-merge ko yan gamit yung letter V, lalabas niyan is road intersection. Kung sa kabila naman ako magsisimula, road intersection, BOC intersection, papuntang road intersection, may merge ko, magdo-dominate naman yung road, BOC intersection. So, ganyan lang po kadali kung paano mag-merge. Okay? Chuck, excuse. Yes? Sure. Sa merging naman, isa yun sa method, yung pinakita ni Chuck, tapos yung isa, para sigurado, i-click nyo muna yung first na tapos yung second click yung ika-copy niya is yung first nyo, pindutin yung shift. Okay, ito yung kasi may ito yung mga instance na maliliit minsan hindi mo maganyan eh, hindi mo madrag eh, so shift. Okay, gawa natin ng example. Shift. Eto, dito na lang yan. Ay, hindi, malaki na yan. Eto, sabihin natin ganito kalaki. Minsan, kung isasama natin tong road na to, mahirap eh. Or driveway na to, mahirap. Diba, maliliit na. So, actually, yung pwede nyo dito gamitin, yung tinuro ko kanina sa inyo, isang way yon. Oo. Pero, meron pa tayong isang way. Yung multiple selecting na hindi po tayo gumagamit ng pag-drag para mag-select. Pwede po kayong mag-click muna ng isang attribute. So for example, eto, lahat ng konektado lang, syempre hindi tayo makakapag-merge kung hindi sila konektado, di ba? Gusto nating gawin, example lang, gusto nating gawin tong sidewalk intersection. So isa-select muna natin yung sidewalk intersection first. And then, long press ninyo yung shift button. Shift, long press. And then, click ninyo isa-isa yung attribute na gusto ninyong ma-select. Hindi po mawawala yung pag-select ninyo niyan. Tapos, kung gusto niyo na yung i-merge, kung ano yung unang sinelect ninyong attribute, yun po yung lalabas na dominante na color. Okay? Same goes kung dito. Unahin natin to kahit saan pa tayo mag-select niyan. Next, importante, nagko-connect silang lahat. Pag merge mo, kung ano yung unang attribute na kinlik mo, yun lahat lalabas niyan. Clear? Klaro? Tapos sa pag-label pa, Chuck, meron akong na notice. Personally sa pag-label ko ba, tinry ko na yung mask niya naka-on, tapos naka-off.
Sa akin, mas madali ako mag-label ng accurate pag naka-off yung mask na line lang. Tapos inuna ko yung buong sidewalk, tapos saka road. Buo yun na dinodraw ko. Tapos ika-cut ko na lang yung yung BOC sa gitna, mas madali. Ginagawa mong dalawang attribute. Oo. Okay. Kasi ganito yan guys. Ako yung idea ko kasi para mas maano ako, tawag nito, mas accurate, para sa akin para accurate yung aking BOC or sidewalk or road. Inuuna ko yung road, right after nun, BOC, right after nun, sidewalk. Pero actually, maganda yung idea ni Sir Roger. Okay? First, guys, nakaganito yung itsura ng mapa. Meron po kayong field tool. Yung field tool na yan, yung tinuturo namin na field tool or mask, yan po yung nasa kaliwa ng number 1, nasa baba ng escape button ninyo, nasa taas ng tab button ninyo sa keyboard. Okay, nandyan lang yan. Yung parang wave button, pindutin nyo lang po yan. Once you click on that, magiging or mawawala yung label ninyo. Okay? Magkakaroon yan, mga linya na lang, lines na lang. So, hindi na mahirap sipatin or silatin yung label. Kasi kapag nag-label kayo dito, wala nang lalabas na parang shadow or parang label sa paligid ng inyong label na ginagawa. Kagaya nito, kapag naka-on yung mask ninyo, ganito yung lalabas. So, hindi nyo talaga masisilat kung ano yung nasa ilalim. So, mas maganda talaga naka-turn off yung inyong mask. Kagaya niyan. Tapos, isa pa. Yung kay Sir Roger, mas maganda yon actually, sa totoo lang. Pwede ninyong i-turn off first yung driveway ninyo. Baliktarin natin ngayon. Driveway, turn off that driveway. Kasi yung driveway, minsan, at some point, mahirap yan, nakakagulo yan sa pag-label natin ng sidewalk. Pagkatapos, pwede ninyong i-label lahat ng to as sidewalk at first. Diba? Para magiging dalawang attribute na lang for now yung poproblemahin nyo. Sidewalk first, outline unahin niyo. Nabubulol ako. Unahin ninyo kapag merong sidewalk. Diba? Pagkatapos niyan, right after you have done that, pwede ninyo tong i-cut in between yung part ng BOC. Pagkatapos ninyong i-cut lahat ng part na yan, mali ako. Pagkatapos ninyong i-cut lahat ng part ng BOC na yan, select lang ninyo and then target as BOC. Diba? Para magawa nyo siya or matapos nyo siya as ganito. Kagaya ng nasabi ko, hindi lang naman lahat ng ideas ko is compatible sa lahat. Lahat ng gumagawa dito, merong kanya-kanyang technique or diskarte. Kaya mas maganda din kahit papaano na nandito si Sir Roger, kahit papaano na i-share din niya sa atin yung kanyang ideas. Kahit papaano pwede kayong kumuha doon in a way. Yung idea lang natin or yung plano lang natin dito or yung pinaka-main goal lang natin is we have to try to speed things up. Diba? Lahat na makakatulong sa atin para bumilis tayo, gamitin natin. Diba? O ano pa? Saan pa tayo may problema? Wala na? Ano pa? May tanong pa?